What's up mga otit? Kamusta kayo at welcome back ulit sa channel ko. Pagkalipas ng ilang taon mga tito, binalikan natin si Otit P-Bert at Otit. Hi ka naman sa mga viewers natin. Hi sa mga ka-otits natin dyan. Otit, bago tayo magsimula, alam ko maano sila sa location mo eh. Otit, saan matatagpuan ulit to? Dito yung shop ko located sa Mabuhay City, Paliparan 3, Dasmariñas, Cavite. So, sa Gapi, nasa 17 strains. Isda, kasi simula bata naman, hindi na kami nawalan ng ng alagang isda. Bale, yun, nagtuloy-tuloy lang siya. Hanggang ngayon, mahilig pa din. Bali, hobby na kasi siya eh, tsaka passion ko rin. Kasi unang-una, nung nag-alaga ako nito, hobby naman to eh. Kaya kahit bumaba man yung market, nandito pa rin ako kasi yun nga yung kinahihiligan natin. Tsaka, feeling ko naman sa ngayon, hindi na siya pababa. Tapos na yung mga nagkikwit nung pandemic eh. Kaya para sa akin sa ngayon, pataas na siya ulit. Maraming iba't ibang strain ng mga guppies. At si Otit meron lang naman 17 strains. At isa na dito ang common na albino full red o kilala sa tawag na AFR. May mga guppy na mistulang kulay mga ulap at ito ay tinatawag na albino blue topaz at meron ding mistulang mga ginto ang kulay. Talaga namang mag-e-enjoy ka mag-alaga ng mga guppy dahil sa mga natatangi nilang kulay. Tumataas yung value ng Gapi kasi dahil sa quality. Tapos, lalo na yung mga rare. Kasi nung patok sa market yung bago, para hindi natin napagsasawaan. Quality ba na fish food ang hanap mo? I-try mo na sa Gapi mo ang Titonomics fish food natin. Available na sa Shopee mga otits. Check out na! Huling punta ko, Otit, ang pinaka-rare mo dito na na-feature natin is PKBM. Ngayon, Otit, ano yung mga rare mo na gapi dito? Rare, ito, isa na to sa rare ko. Half black yellow. So, eto, Otit, ayan, yung parang nagsusuper saiyan na yan. Yan. Otit, parang ano siya no? HB pastel na something ganon. Ano yung pinag-aiba niya naman sa HB pastel, Otit? Pinagkaiba nila sa HB pastel at HB yellow. Ito talaga, mas dilaw. Kasi sa pastel, para lang siyang mancha na dilaw eh. Pachi-pachi, may pachi-pachi. Ito, buo talaga siya na dilaw. Dilawan talaga, Otit, no? Talaga. Parang nagsusuper saiyan. Nabili mo siya, local breeder din. Local breeder. So ano to, Otit, pag nagbe-breed ka dito, trio-trio or nagmamasi breeding ka? Yun, by trio. Tapos minsan, dinatagdagan ko lang ng females or isa pang extra male Para mas maraming production. para mas madami. Pero selective breeding pa rin niya. Selective breeding. Hindi ako naglalabas talaga ng hindi ko gusto. Kaya hindi, tingin ko, lahat ng nilalabas ko sa market, nakahanay sa kung alin yung gusto kong quality ng isda. Meron tayo ditong Dambuir Mosaic tsaka Koi Feeder. Yan pa rin yung dating linya mo ng dep? Ito pa rin yun sir, pero inanuhan ko lang. Nag-infuse tayo ng ibang line. Ng ibang line. Bilang mo lahat ng tank mo, Dit. Ay, hindi ko nabilang. Pero mga nasa ilan kaya to, no? Siguro kulang-kulang 200. 200 na sobrang... Mga otits, pag pumunta kayo dito, malulula kayo. Dahil isa ata to sa isa sa pinakamalaking guppy farm ngayon. Dahil marami na rin nawala no, Otit? Ano meron dyan, Otit? Ito, dito nakalagay yung Dambuir Mosaic. Ayan. Anong in-improve mo sa kanya ngayon? Ito, binalik ko yung pagiging half moon. Tsaka yung, gusto ko kasi yung Dambo talaga eh. Kaya ini-improve ko palalo yung ears niya. Common na strain na yan, Otit, di ba? Pero bakit, palagay mo ngayon 2023 naging rare pa rin siya? Ngayon, hindi na siya hindi na talaga siya common eh. Bihira na kasi yung Dambuir Mosaic na half moon sa ngayon. Oo, yung malinis talaga. Yung malinis. Kasi mga nakaraan, parang triangle na yung buntot ng mga Dambuir Mosaic na lumalabas eh. Tsaka konti na lang din yung nagbe-breed na ito. Konti na lang, kasi nauubos sila sa market. Ayan mga otits, Dambuir ni Tito P-Bert. So, doon naman, Otit, anong meron doon? Dito, meron tayong Koi Feeder. Isa rin to sa mga rare ngayon. Rare din yun sir. Ano ba yung niya, Otit? Ano siya, no? Yung para siyang goldfish na may wen sa ulo. Parang red cap. Oo. Pero pwede rin siyang yung parang cock na flower horn. Gapi na may cock. Ayan. So ito isa sa mga rare ngayon.
Oo, sa sarar yan. Ano to, Otit? Lumabas ba to? Kasi dati ano rin tayo niyan, nakakapag-vlog din tayo. May mga lumabas niyan sa P-Dirt. Ano yan? Nakuha mo sa P-Dirt mismo or paano mo nakuha yan? Bale, nakuha ko lang din siya sa isang breeder. Tapos, in-improve niya. Siya gumawa. Bale, siya yung gumawa. Tapos ako nabiyayaan lang mapag-sharean ng linya niya. So ito, Otit, nakuha mo siya ng stable na? Stable na siya. Oo. Kasi ni-improve na lang natin hanggang ngayon. Sa mga binibreed mo niyan, sa mga breed mo niyan, mga ilang percent na ilang lumalabas na stable talaga siya? Siguro sa lumalabas, kasi yung parang pinakakal niya dito, P-Dirt eh. Mga 30 to 50% yung ilalabas niya na koi. Kaya hindi rin siya basta-basta mapaparami basta-basta. Oo. Gusto mo ba ng free aquatic plants at Betas Journey sticker? Check out na sa Shopee natin, Titonomics Fish Food at Miracle Potion Shower! Sa likod, meron akong mga molly, platy, tsaka swordtail. Magkano yung price range ng mga molly natin? Price range nasa 1K to 2K. Bakit, Otit, medyo may kamahalan siya? Baka kasi yung iba ma-misinterpret bakit mahal yung molly. Para sa mga bagong viewers lang. Kasi yung binibreed natin, hindi yung mga common na klase. Tsaka syempre, selective breeding tayo, yung hindi tayo naglalabas ng mga hindi natin gusto. Price range ng gapi, pinakamababa ko 300 trio. Ang pinakamataas ko naman 1,500 trio. Ano naman yung mga 1,500 mo dito? Yung pinakamahal yung koi feeder, 1,500 trio. Bakit sa tingin mo karapat dapat siya sa ganung presyo, Otit? Kaya siya 1.5 trio kasi bukod sa quality, rare pa kasi siya. Hindi siya basta-basta pang mabibili sa mga ibang breeder. Dito mga Otit, sa mismong kinatatayuan ko, dito sa likod, dati puro planggana to, pero sobrang laki na ng pinagbago at sobrang daming aquarium, sobrang daming mga fry, at iba't ibang gapi rin yung mga makikita nyo dito. Dito lang sa aquarium na gusto. Mas okay sana kung meron ng mas malaking space. Mas ilalagay ko sila sa malaki. Pero sa ngayon, dito sa area ko, nagpapalaki lang ako sa kanila sa 5 gallons standard. Ang water change ko naman dyan, once a week. Feeding, depende kung andito ako, siguro aabot ako ng 4 to 5 times a day. Nasubaybayan natin si Otit dahil ilang beses na natin siyang na-feature. At ang galing talaga ni Otit dahil mula sa mga batya, nung una natin siyang na-feature, ngayon sobrang dami niya ng aquarium para sa gapi breeding at mga rack para sa mga binibenta niyang isdang pang pet shop. Ang husay mo talaga, Otit! Shop to, pet shop siya, na farm na rin. Ayan, sobrang daming tanks. Ang pinakamagandang ginawa ni Otit dito sa mga bagong viewers po natin, sa mga bagong mag-aalaga ng gapi, ayan, sobrang daming gapi at sobra ding daming tanks. So, ayun kasi yung maganda doon. Once na ma-gender na natin yung mga gapi natin, maganda, mapaghiwalay na natin agad yung female at male. At yun yung, kung makikita nyo, hiwalay ang female dito at male. Kasi minsan may mga gapi na male na habang lumalaki gumaganda. Meron din namang mga male na habang lumalaki, hindi natin alam kung anong itsura, di ba? Minsan, malayo sa standard. So maganda yun, mapaghiwalay natin para hindi masundutan ng male yung magandang female natin. Pwede sa isda at syempre pwede rin ito sa crayfish nyo. Gawa sa live foods, gulay, spirulina at sikretong sangkap. Try nyo na mga Otit, check out na! Maganda kasi kung maselan kayo sa gapi. Yung kung ano lang yung gusto nyo, yun lang talaga yung ipapalabas nyo. Kunwari, sa kulay, gusto nyo intense yung kulay. Sa breeder nyo, pumili na kayo ng intense. Tapos kung hanggat maaari, gusto nyo mataba yung gapi, di wag na kayo kumuha ng mapayat. Talagang lagi nyo pipiliin yung the best sa batch. Kung gusto nyo i-breed. Mahalaga na mapalaki sila agad kasi, kunwari, sasali kayo ng show. Siyempre lamang yung mas malaki doon. Tsaka kung nagmamarket kayo, nagbebenta kayo ng gapi, mas lamang na lumaki agad para ma-out nyo rin agad. Kita ko meron ka raw ditong pwedeng isang lakay Boss Toyo na gapi.
Meron tayo dito, full gold. Full gold, Otit. Anong kaibahan nito sa mga ibang full gold na makikita natin sa market ngayon? Ito, ribbon siya. Mayroon siyang extra fins. Ikaw na rin gumawa niyan, Otit. Hindi, nakuha ko lang din siya. Local lang din. Yung female, Yung female niya, ribbon. ribbon. So, yan na yung mga lumabas, mga anak. Yan na. Sa fry, nagsisimula siya minsan, 2 weeks. Medyo doon na nakikita yung pinagkaiba ng male at female. Marami namang mga gandang isda eh. Nakadepende lang yun kung paano mo siya i-market. Tsaka, lalo sa gapi, natural na maganda na sila. Kailangan mo lang talaga silang i-feature ng maayos. So, hanggat maaari, malinaw yung camera mo. Basta kung alamin mo yung strength ng isda mo, para yun yung pinaka i-feature mo sa kanya. So yun mga tito, dito na po nagtatapos yung ating tour dito sa pet shop at farm ni Otit P-Bird. Otit, advice naman sa mga kahabi natin. Ang ma-advise ko lang sa inyo, enjoy nyo lang yung hobby natin. Mag-research kayo, manood kayo ng mga vlogs nyo, para marami tayong matutunan. Maging responsable tayo sa alaga natin para mas maging healthy sila, tumagal yung buhay. Tsaka, ayun, pagka meron kayong mga tanong-tanong, pwede kayong mag-chat sa mga bang nagagapi. Sa akin, pwede kayo, wala namang bayad magtanong. Kaso yun, mga tito, dagdag ko lang yung sa sinasabi ni Otit. Magtutugma at magtatahi-tahi lahat yun eh. Yung sinasabi niyang mag-e-enjoy, tapos kung gusto niyo rin mag-market, habang ini-enjoy niyo kasi yan, gumaganda yung isda nyo kasi pinapakain nyo ng maayos, pina-water change. Kasi ang magsasalita talaga dyan sa mga buyers natin, yung isda natin, di ba? Yun talaga. So pag nakita ng mga buyers natin na maganda yung mga gapi na binibenta natin, kahit mababa pa yung market ngayon ng gapi, eh syempre, gaganda pa rin yung value niyan. Di ba, Otit? PRRM Gapi. Yun mga tito, kontakin nyo na lang si Otit. Ewan ko kung natatandaan pa ni Otit to. Otit, kung ang tawag sa nag-groom, ay groomer. Ang tawag sa nag-show, shower! So yun mga Otits, kita kayo sa susunod na vlog. Maraming salamat, Otit. Thank you.